Leila de Lima, nakahanda na umano ang kasong isasampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong nakapiyansa na siya matapos makulong ng halos 7 taon dahil sa inilarawan niyang gawa-gawang kaso sa droga para patahimikin siya. Sinabi ni dating Senador Leila de Lima na magsasagawa siya ng legal na aksyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni de Lima na wala pang mga detalye na nauugnay sa planong ito dahil siya at ang kanyang mga abogado ay nakatuon sa kanyang petisyon sa piyansa upang makalabas muna sa bilangguan. Nitong Martes, nananatiling walang kibo ang dating Pangulo sa paglaya ni de Lima mula sa pagkakakulong. Si de Lima ay nagpahayag ng pag-asa na makamit ang hustisya sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaang Marcos. Sa paniniwalang ito ay malabong mangyari sa ilalim ng administrasyong Duterte. Sa pagbabago ng administrasyon, inasahan ni de Lima ang hustisya at para sa katotohanang sasabihin na siya ay inosente. God forgive him. God bless him. Kasi sa mga pinaggagawa niya sa akin, he knows exactly what he did to me. He knows. He knows exactly what he did to me. Now, so dapat he must acknowledge the gravity, the grave injustice, the travesty of justice, yung pang-aapi niya. So kailangan siya talaga humingi ng katawaran, hindi lang sa akin kundi sa mahal na Panginoon. And you know, sinasabi ko to sa mga kaibigan ko, lahat ng mga may atraso sa akin na had a hand in placing me in jail. Hindi lang yung mga naging witnesses, yung mga nagpagamit, yung mga operators, yung mga lumapit dyan sa mga witnesses na yan. Actually, mga pinatawad ko na yan, matagal ko ng mga pinatawad dyan. Yan, isa na lang ang hindi ko mapatawad. Wag niyo na patawarin, Sen. Pero ma'am, in that sense, but I've been praying that I'd be given the grace that one day I can forgive him. So in the meantime, ang Diyos na lang muna ang magpatawad sa kanya. Pero ma'am, forgiveness is one thing, forgetfulness or forgetting is completely another. I mean, you can forgive but still pursue, for example, justice. So I'm wondering along those lines, when you say eventually you'd probably forgive him, but are you still going to seek redress of grievances in the sense that would you still pursue, for example, a case against him? Ed, pwede mo naman kasi i-forgive habang nakakulong. Seryoso talagang pinag-uusapan namin yan sa legal team. Talagang nandyan yan. Yung option na yan is napakalaking option yan na gagawin namin. Because as you said, it's really about justice. Iba yon, yung kahit pinatawad mo na halimbawa yung isang tao, kailangan mo pa rin na makamit yung hustisya. Kasi yung iniisip ko nga, kung wala akong gagawin, what will prevent future presidents, future leaders to be doing these things for vindictive, vengeful purposes? So mga ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. So it's a matter of justice na meron talagang reckoning. Dahil biniktima nila ako. A day of reckoning daw ang sabi nga ni Atty. Dino de Leon. Pero ma'am, along those lines po, I understand you say that you are talking about it with your legal team, but is it fair to conclude that you have already decided to pursue that? To pursue a case? You can say that, yes. Yes. Pinag-uusapan lang namin anong exactly yung mga kaso, kailan mga ipa-file. You know, so but as to the specifics, hindi pa namin talaga pinag-uusapan pa yan. Kasi ang naging focus talaga namin is itong paglaya ko. Yes, ma'am. Of course. Itong walang sala ako. Kasi isang kaso, even if ito ngayon may nabigyan tayo ng piyansa, ng provisional liberty, pero target pa rin talaga namin yung tuluyan ng basura yung kaso, and yes, something tantamount to acquittal. When you do go to court about this, what kind of a case are you looking at? Hindi pa ko namin pwedeng masabi kasi as I told you, pinag-uusapan ba namin yung mga exact or specific courses of action. There are several options, there are several remedies, pero kailangan kasi hindi pwede naman na marami kaming file. Yes, ma'am. Pipiliin lang namin which ones would really best represent
yung magnitude nung ginawa nila sa akin. And we would best redress the wrongs inflicted on me. Yes, ma'am. Ma'am, for example po, si Secretary Aguirre po, former Secretary Aguirre, who was implicated by Rafael Ragos, sabing pressured him daw into making the testimony against you. Are you also looking at that? Again, what's the question again? Si Sorry. Secretary Aguirre po, are you also looking at going after him legally? Oh, yes. Yes. But again, exactly what is Yes, the ma'am. specific course of action, the specific case, that is under discussion. Ang nakakatakot nito kasi pagkalabas niya nito, we have received information na siya at si Senator Trillanes sa Ontiveros will be touring Canada, Europe, and US. Oo, anong gagawin nila doon? At para i-discuss na namatay ang katarungan sa panahon ni Pangulong Duterte and therefore kailangang magkaroon ng International Criminal Court intervention sa Pilipinas at ibubulgar nila ang abuso na ginawa daw. What is the purpose of that? The end point, Eric? The end point dito is para sirain ang gobyerno natin doon sa mga Filipino communities at expatriates at palalabasin nila that all the more they are now vindicated under the current situation. So where is the role of the CPP here? Magkasabay sila. Sabay. Kasi yan din ang Sabay nila ang teroristang organisasyong CPP. Kasi ma'am, nauna na si Shell Jokno sa US, 3 tour sa Canada din. And then, nauna din doon si Colmenares. And then, may isa pa, Brother Franco, nakalimutan ko yung, I think, karapatan ng tumawid din. So, sunod-sunod nilang tinatarget ang malawak na Filipino communities, expatriates, OFW, and ang mga kaalyado nilang mga libertarians, political parties, pro-leftist, pro-communist, pro-socialist na nakakaalyado nila sa Europe at even, ma'am, dito sa portion ng US. At ang target nila dito, palalabasin nila na ang situation ng human rights ay hindi bumubuti even wala na si Duterte. Ngayon lang daw nag-improve dahil nga nakalabas na si De Lima. Ano po ang nakikita natin dito, Brother Franco? Under pressure ang Marcos government na sumunod sa ganitong political line of propaganda and projection to promote the so-called unity to the point na pwedeng magbukas muli ang isang hungkag at napakadelikadong framework ng peace talks ng CPP, NPA, NDF sapagkat ngayon naghahanda na ng peace talks resolution support sa Congress ang mga CPP party list operatives nila. So nakikita natin parang pagbibigyan sa tanong ni Ma'am Loren, to what end does this serve? Political expediency and projection of the government na ang lahat ay ina-accommodate. Delikado po ito sapagkat pinapapasok natin ang lason ng panluloko at panlilinlang sa politika at propaganda ng mga totoong kalaban ng ating bansa, which is the CPP, NPA, NDF. Is Laila De Lima in talking terms with the CPP, NPA, NDF? Ang sagot, yes. Definitely. Definitely. I think pamangkin niya or tiyahin niya sa second cousin si Juliet De Lima Sison na asawa ni Joe Masison. So, I'm speechless, Eric. Yes, I'm speechless. Paano ba to? Are we parang kasi nagiging suicidal itong ginagawa ng gobyerno natin. Itong mga nakikita ko. Mahirap talaga kasi mahirap talaga yung I will echo what Pierre RD said na mahirap pag walang prinsipyo, no? And ang nakikita ko dito, what's your comment to this, Eric? Ang nakita natin dito, no, pagka ganyan ang gobyernong walang prinsipyo, no, at parang kahit na lang sino pwede, no, yung dating tinatayuan natin ay hindi pala ganun ka-klaro yung prinsipyo, ang pag-asa na lang dito ay ang taong bayan. No? Taong bayan. Hindi malit na bagay yun. Yes. Hindi malit na bagay talaga yun, ma'am. Especially, mapabilang ka sa Matrix, sa Nubilibid Prison, kung saan ang pinaka, kumbaga fortress yan ng mga drug lord ka, Eric, eh. Konektado ka dyan. Dyan yung mga utak ng mga drug lords. Dyan nagsisimula kung saan yung mga distribution. Dyan yung pinakakuta nila ka, Eric. Kung saan lumalagan, kung saan libo-libong buhay ng mga Pilipino ang nasisira. Kaya nga gusto kong bigyan din ng landmark ng ating former president na kung saan isa sa nabigyan ng katarungan ay yung pagpapakulong kay Leila De Lima. I have a question, Franco, ha? Kasi you researched this, di ba? You had a docu about this. So, my question to you, if a justice secretary like Leila De Lima was partying with the drug lords, ma'am, for you to have that kind of access or relationship, exactly. Ma'am, you cannot just have that kind of relationship with a drug lord. Hindi basta-basta yan. Trade yan. Para umupo kayo
At magsama, ilan sa mga commander ng mga gangs na nagsabi sa akin na nakikita talaga nila, pumapasok sila sa kwarto. Sabi na to hindi sinasabi to ng mga commander ng mga gangs sa loob ng Bilibid na pumupunta talaga sila sa kwarto ni JB Sebastian. Yung kubol ni JB Sebastian. For how long? Sabihin natin mga ilang minuto, hindi abot ng isang Si oras. Laila at saka si JB. Sebastian. And there's some footages that are supporting si that. JB Yeah. Sebastian that time was the mayor of the mayores. Yeah, siya yung Parang siya ang presidium elected na namumuno ng mga gang. And he was also a drug lord inside Bilibid. At ang mga drug lords like Peter Ko at iba pang mga drug personalities, doon nagpupulong kay JB Sebastian.